Handa ka na ba sa pinakauna mong misyon? Tanong ni Tandang Luna. Napangiti naman si Ipeng. Kagad sumakay sa bangka nito. Oo naman po. Saan po bang unang lakad natin? Tanong ni Ipeng. Mag-iikot lang tayo sa karagatan para maging pamilyar sa'yo ang bawat isla sa lugar na ito. Kung sakaling mag-isa kang lalakad, alam mo ang gagawin mo. Pero syempre, hindi ko hahayaang kumilos ka ng mag-isa. Wika ni Tandang Luna habang tinutulak ang kanyang bangka. Kabisado ko naman po yung karagatan dito sa atin. Hindi na siguro kailangang… Hindi na naituloy ni Ipeng ang sasabihin. Kagad itong dinuktungan ng matanda. Kung kabisado mo ang karagatang ito, bakit hindi kayo nakaiwas sa mga pirata noon? Wika ni Tandang Luna. Biglang napaisip ang binata sa naging tanong nito. Napagtanto ni Ipeng na tama si Tandang Luna. Siguro nga po. Hindi ko pa talaga kabisado ang karagatan. Sige po, yun muna ang gawin natin, pero teka, bakit gabi? Hindi ba dapat may araw? Tanong ni Ipeng. Magandang katanungan. Kaya pinili kong gabi tayo mag-ikot. Dahil may mga kapuluan sa lugar na ito na sa gabi lamang makikita. Karamihan sa kanila ay lubog sa tubig sa araw. Ito din ang dahilan kung bakit maraming sumasadsad sa bahaging ito ng kapuluan. Wika ni Tandang Luna. Hindi lubos maunawaan ng binata ang paliwanag ni Tandang Luna dahil alam niyang mahirap maglakbay paggabi, lalo pat wala silang dalang pailaw. Pero Tandang Luna, hindi ko maintindihan. Paano nating makikita yung daan wala naman tayong dalang pailaw? Tanong ni Ipeng. Muli, magandang katanungan. Dito mahasa ang iyong pandama. Marunong ka nang maglakbay sa tubig kapag nakikita mo ang dagat. Pero hindi mo pa kayang sumuong sa dilim. Kadalasan sa mga lakad natin ay gabi. Lalo na kapag mga pirata ang hahabulin natin. Wika ni Tandang Luna. Ilang sandali pa ay biglang napahinto ang matanda. May namata nitong kumikilos hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Mukhang mga mangingisda lang naman yan. Wala naman akong nakikitang kung ano. Wika ni Ipeng. Hindi ko alam. Pero may kakaiba sa kinikilos nila. Masyadong malakas ang agos sa bahaging ito ng karagatan. Kaya naman imposible ang maghulog ng lambat o kawil. Wika ni Tandang Luna. Nanatili sila sa kinaroroonan hanggang sa tuluyang makalapit ang kahina-hinalang sasakyang pandagat. Nakita ng mga ito ang mga bakal na sisidlan. Sandali lang. Mga kemikal yung dala nila, Tandang Luna. Wika ni Ipeng. Tinawag naman ni Tandang Luna ang kaibigang Shokoy sa pamamagitan ng pagtapik sa bangka. Nakakamatay na lason ang dala nila, Tandang Luna. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanila? Tanong ni Cathy. Paglaruan muna natin sila. Buti na lang, hindi pa nila naitatapon ng mga sisid lang yan. Kumilos ka, Cathy. Alam mo na kung ano ang gagawin. Wika ni Tandang Luna. Mabilis namang lumangoy papunta sa kinaroroonan ng mga bangka ang nilalang. Tayo po, anong gagawin natin? Tanong ni Ipeng. Manonood lang muna tayo sa mangyayari.
Wika ng matanda. Sabay upo sa pinakaunang bahagi ng bangka. Ganon din ang ginawa ni Ipeng. Laking gulat nito dahil biglang umuga ang bangkang nasa harapan nila. Kasunod nito, ang paghampas ng malakas na alon, dahilan para mapasukan ng tubig ang kanilang sasakyan. Nataranta ang mga ito at dali-daling pinaandar ang kanilang sasakyan. Bilisan mo, Ipeng. Hahabulin natin sila. Wika ni Tandang Luna. Kaagad namang pinaandar ni Ipeng ang bangka at sinundan ang mga ito. Nakita nilang dumaong sa isang maliit na isla. Hindi pa man nakakalapit, tumahimik na ang dalawa upang hindi sila mamataan ng mga tao roon. Ano kaya ang ginagawa ng mga yan sa isla? Tanong ni Ipeng. Malalaman natin yan mamaya. Sa ngayon, umikot muna tayo sa bandang likod. Wika ng matanda. Marahang nagsagwan si Ipeng hanggang sa tuluyang mapunta sa likod ng isla. Dito nakita ng matanda ang maliwanag na mga ilaw at ilang kataong naghuhukay. Dito pala nila inililibing ang mga kemikal na yan. Maganda ka, Ipeng. Dadaong tayo. Wika ni Tandang Luna. Pagsadsad ng bangka sa buhangin, mabilis na kumilo si Tandang Luna. Naglakad ito papunta sa mga tao at kinausap. Ay, magandang gabi sa inyo, mga Ginoo. Gabing-gabi na, nagtatrabaho pa kayo. Bati ng matanda. Ngunit tinitigan siya ng masama ng mga kalalakian. Walang pagdadalawang isip na pinagbababaril ng mga ito ang matanda. Walang nagawa si Ipeng kung hindi magtago sa bangka sa takot na matamaan ng bala mula sa mga kalalakihan. Ngunit nagulat ang binata sa mga sumunod na nangyari. Nakita nitong nakatayo lang ang matanda at walang kahit isang sugat na natamo. Delikado ang dala niyong mga sandata. Marami ang mapapahamak kapag tinamaan ng bala. Amin na, ililigpit ko muna. Wika ni Tandang Luna. Biglang hinampas ng malakas na alon ang mga kalalakian. Nabitawan ang kanilang mga baril. Hindi malaman ng mga ito kung saan nanggagaling ang tubig dahil mahigit 10 metro ang layo nila mula sa dalampasigan. Patuloy na pinapanood ng binata ang ginagawa ni Tandang Luna. Kitang-kita ni Ipeng ang takot sa mata ng mga ito. Isa-isang nagsipagpulasan ang mga kalalakian. Ngunit hindi na ito binigyan ng pagkakataon ni Tandang Luna. Nagpakita sa harap ng mga kalalakihan si Cathy. Nanlaki ang mga mata ni Ipeng nang biglang itaas ng nilalang ang kanyang kamay. Hinawakan ng mga kalaban ang kanilang leeg na tila ba nalulunod. Lumabas ang tubig sa bunganga ng mga ito. Isa-isang natumba ang mga kalalakian at nang lumapit si Ipeng upang tignan ang mga ito, nakita ng binatang wala ng buhay ang mga lalaki. Kailangan nilang mamatay, lalo pat nasaksiyan nila ang kapangyarihan ni Cathy. Halika na, may kailangan pa tayong gawin. Uunahan na kita, bata, ha? Hindi ito ang huling beses na may makikita kang mamatay. Sa gawaing ito, may mga buhay na kailangang ibuwis. Hilingin mo na lang na hindi isa sa atin ang gagawa nun. Wika ni Tandang Luna. Sa totoo lang po, inaasahan ko nang mangyayari yung bagay na to eh. Pero hindi ko alam na ganito pala kabrutal. Wika ni Ipeng. Wala pa ito sa kalingkingan ng mga nagawa ko noon. Ayoko nang balikan pa ang pangyayaring yon. Wika ni Tandang Luna. Kagad nang umalis ang dalawa sa isla,
nang masiguradong hindi na maitatapon sa tubig ang mga kemikal. Sinabihan din ni Tandang Luna si Ipeng na pumunta sa mga otoridad para iulat ang nangyari, nang sa ganon ay maalis ang mga basura sa lugar. Hindi ko alam kung bakit kailangan sirain ng tao ang likas na yaman, no? Lalong-lalo na yung karagatan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano bang hinahanap nila sa buhay. Wika ni Ipeng. Ang mga tao, kahit kailan hindi nakokontento sa buhay nila. Aminin mo sa sarili mo, Ipeng, kahit ikaw, hindi ka pa rin tumitigil sa kung anong meron ka ngayon. Wika ni Tandang Luna. Opo, tama naman po kayo. Hindi nga po ako nakukontento. Pero hindi din ako aabot sa punto na mamiminsala pa ako ng ibang tao sa paligid ko. Wika ni Ipeng. Lahat naman tayo ganun. Hindi nakukontento sa kung anong meron tayo. Kagaya ngayon. Alam mo, sa totoo lang, kulang pa ang ginawa ko sa mga taong yon kung ikukumpara sa mga pinsalang nagawa nila sa paligid. Wika ni Tandang Luna. Hindi naman maiwasang magtaka ng binata kung bakit ito ginagawa ng matanda. Kaya kinuha niya ang pagkakataon upang malaman ang mga dahilan sa likod ng lahat. Kung hindi niyo po mamasamain, Tandang Luna, pwede ko po bang malaman yung totoong dahilan kung bakit niyo ginagawa to? Tanong ni Ipeng. Hindi nagdalawang isip na magkwento ang matanda. Simple lang ang dahilan, Ipeng. Gusto ko ng mapayapang hinaharap. Lumaki ako sa isang pamayanang walang ibang iniisip kung hindi ang magkaroon ng mapayapang pamumuhay. Ngunit nasira ang lahat ng ito nang salakayin kami ng isang nilalang. Pagpapaliwanag ni Tandang Luna. Dito na napukaw ang atensyon ng binata. Hinayaan nitong ipagpatuloy ng matanda ang kwento. Ayon kay Tandang Luna, tahimik na namumuhay ang kanyang tribo sa dalampasigan. Naroon ito sa bandang Mindanao. Sila ang nangangalaga ng karagatan, maging ang mga likas na yamang nasa paligid ng kanilang pamayanan. Anak ng babaylan ng kanilang tribo ang matanda. Kaya naman meron itong kaalaman sa panggagamot. Ganon din sa paggamit ng mga engkantasyon. Malakas ang koneksyon ng mga babaylan sa kalikasan. Kaya naman kinakatakutan at hinahangaan sila ng mga kababaryo. Lalong-lalo na ang ama ni Tandang Luna. Aatras tayo ng maraming taon. Nang mga sandaling ito, nasa edad 19 ang dalagang si Luna, nasa ilalim ng pagtuturo ng kanyang ama. Sinanay ito ng matandang babaylan upang maging kahalili pagdating ng panahon. Walang ibang magmamana ng aking kakayahan kung hindi ikaw. Sa ayaw at sa gusto mo yan, Luna. Kailangan mong ipagpatuloy ang ating saling lahi, maging ang mga responsibilidad na kaakibat nito. Wika ng kanyang ama habang nasa kalagitnaan ng pagtuturo ng mga engkantasyon. Ang pangalan nito, Tandang Libuas. Alam ko naman po yun, Ama. Kaya huwag kang mag-alala dahil gagawin ko po ang abot ng aking makakaya para matutunan ng lahat ng kaalaman nyo at para magampanan ko rin po yung tungkulin na nakaatang sa akin. Wika ni Luna. Buong puso nitong tinanggap ang kanyang hinaharap. Dahil simula bata pa lang ay hinahangaan na nito ang kanyang ama. Lalo na pagdating sa larangan ng panggagamot. Sa edad din ni Luna, nagkaroon siya ng kakayahang pasunurin ang isang mataas na uri ng engkantong dagat, ang Shokoy na si Kati. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Luna bago niya ito tuluyang mapasunod. Halos ikamatay ng dalaga ang pagsubok na pinagdaanan nito.
Kalaban ng kanilang tribo si Cathy. Sa kadahilanang marami sa kanilang kababaihan ang nawawala. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito na hindi Shokoy ang may kagagawan. Natuklasan ito ni Luna nang minsang masaksihan ang pagdukot ng isa nilang katribo. Nakita ng dalagang tinangay ng dalawang lalaki ang isang dalaga. Dali-dali itong sinundan ni Luna. Nang mga sandaling iyon, abala sa pagkakarga ng kung anong mga kagamitan ang kalalakihan sa kanilang bangka, kaya nagawang makapuslit ni Luna. Bagaman alam ng dalagang delikado ang gagawin, hindi pa din ito nagdalawang isip na ituloy. Ang layunin ni Luna ng mga sandaling iyon, malaman kung saan dinadala ang mga kababaihan na dinudukot mula sa kanilang tribo. Ilang minuto pa, tuluyan ng umalis ng dalampasigan ang mga kalalakihan. Nagtungo ang mga ito sa isla, hindi kalayuan sa kanilang pamayanan. Doon ay binaba ang mga kababaihan. Natuklasan ng dalaga na hindi lang ang kanilang tribo ang naging biktima ng mga ito, kundi maging taga-kapatagan. Hindi napansin ng mga kalalakihan si Luna. Nagtuloy ang mga ito sa kanilang ginagawa. Marahang naglakad ang dalaga papunta sa dalampasigan hanggang sa marating nito ang isang lumang bodega. Dito pinapasok ng mga kalalakihan ang mga babaeng dinukot. Anin ba diba sa mga babaeng to? At saka ang dami-dami naman yata. Tanong ng isa sa mga kalalakihan. Huwag ka ng maraming tanong pa. Binabayaran ka para magtrabaho, hindi para makiusyoso. Kung ano man ang gagawin ng amo ko sa mga babaeng yan, wala na kayong pakialam. Wika ng isang lalaki. Sa hinala ni Luna, ito ang pinuno ng grupo. Ilang sandali pa lumabas ito sa bodega. Kinausap ang isa pang lalaki. Inutusan niya itong isakay sa kotse ang mga nabiyag na kababaihan. Matapos ay naglakad ito palayo. Alam ni Luna na dadalhin kung saan ang mga kababaihan. Kaya naman mabilis itong nag-isip ng paraan para mailigtas ang mga ito. Nang mga sandaling iyon, may taglay namang kaalaman ng dalaga sa paggamit ng mga dasal, lalo na ng mga inkantasyon. Maging ang mataas na kaalaman ng mga babaylan, nagawa nitong pag-aralan. Kinuha ni Luna ang pagkakataong iyon para gamitin ang isa sa mga ito. Marahang lumapit ang dalaga sa tumpok ng mga kalalakihan. Marahang nagbulong sa hangin. Biglang natigilan ang mga lalaki. Isa-isang naglakad papunta sa pantalan. Nagsipagtalunan ang mga ito sa tubig at nilunod ang sarili. Napangiti ang dalaga dahil gumana ang ginamit na kakayahan. Ang tawag ng mga babaylan dito, awit sa hangin. Nang masiguradong ligtas na ang paligid, dali-daling nilapitan ni Luna ang mga kababaihan at kinalaga ng tali. Laking gulat ng mga ito nang makita ang dalaga. Hindi nag-atubili pa si Luna. Kagad niyang inalis ang mga babae sa lugar. Sa kasamaang palad, habang papasakay ng bangka, napansin sila ng isa sa mga lalaki. Hoy! Bumalik kayo dito! Naku po, malalagot ako kay amo nito, nabayaran na kayo eh! Wika ng lalaki habang nagkakamot ng ulo. Hinanap nito ang mga bandido. Nakitang nakalutang na ang mga katawan sa tubig. Wala nang nagawa ang lalaki dahil tuluyan nang nakalayo ang bangkang sinasakyan nila Luna. Tuwang-tuwa ang mga kababaihan nang makarating sila sa ligtas na lugar. Matapos masigurong nakauwi na ang mga kababaihan, bumalik si Luna sa kanilang tribo upang kausapin ang kanyang ama. Ama, hindi po mga Shokoy ang kumukuha sa ating mga katribo. Mga bandido po. Dinadala po nila sa syudad upang ipagbili sa mayayamang negosyante.
pagpapaliwanag ni Luna. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Luna? Ano ang mga pruweba mo? Tanong ni Tandang Libuas. Kaagad namang ipinatawag ng dalaga ang babaeng nailigtas. Ito ang nagpatunay ng lahat ng sinabi ni Luna. Mali po ang paratang natin sa mga Shokoy. Hindi sila mangangas na dukutin ang mga kababaihan natin. Alam nila ang kasunduan sa ating tribo. Wika ni Luna. Kung ganon, may malaki tayong kasalanan sa mga Shokoy. Luna, anak, ipatawag mo ang iba pang mga alabay. Magsasagawa tayo ng ritual ng pagpapasalamat sa mga bathala ng tubig. Gayon din ang pag-aalay para sa mga Shokoy na nagbabantay ng karagatan. Wika ni Tandang Libuas. Ilang sandali lang natapos na ang paghahanda. Sinimula ng matanda ang ritual. Sa kalagitnaan ng pagsasaya ng mga tao, hindi na malayan ng mga itong sinasalakay na sila ng mga bandido. Hindi nakapaghanda ang buong pamayanan, kaya marami sa kanila ang tinamaan ng pagpapaputok ng mga kalaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang Shokoy ang sumalo ng bala para kay Tandang Libuas. Tinamaan nito sa kanang balikat nang itulak nito ang matanda. Hindi rin nagtagal ang pananalakay ng mga bandido. Matapos kunin ang pakay, nagsialisa na ang mga ito sa lugar. Naiwang nakalubog sa tubig at nagtatago sa ilalim ng mga kabahayan, sina Tandang Libuas at Luna. Kasama ng mga ito ang isang sugatang nilalang. Hindi ko akalaing ililigtas ako ng isa sa mga nilalang na inusig ko at pinaratagan. Patawarin mo sana ako, Shokoy. Kung hindi mo mamasamain, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Wika ni Tandang Libuas habang ginagamot ang sugat ng Shokoy. Nagtataka si Luna dahil alam nitong hindi tinatabla ng bala ang balat ng nilalang, kaya hindi nito maiwasang mag-isip na maaaring may kaalaman ang mga bandidong sumalakay sa lihim na karunungan. Walang anuman, Tanda. Kalimutan mo na ang mga nangyari. Ang mahalaga ay napatunayan namin na wala kaming kasalanan. Kati, yan ang aking pangalan. Wika ng nilalang. Sandali lang, hindi ba walang sandata ng tao ang tatalab sa balat nyo? Nagtataka ako eh. Paano kayo tinabla ng bala? Tanong ni Luna. Malakas ang hinala ko. May alam na pangontra ang taong may hawak ng baril. Nagkataong naroon ako, kaya ako ang tinamaan. Tugon ni Kati. Hindi alam ng dalaga na ito ang magiging simula ng kanilang pagkakaibigan. Halos araw-araw na lumalangoy si Luna upang makipaglaro kay Kati. Unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa tuluyang makuha ng dalaga ang loob at tiwala ng nilalang. Lingid sa kalaman ng dalaga na isang malaking sakuna ang nag-aantay sa kanila. Nang mga sandaling ito, nasa dalampasigan ng kabilang isla si Luna. Kasakasama niya si Kati. Tanaw mula sa kanilang kinaroroonan ang kanilang pamayanan. Nang bigla na lang makarinig ng malakas sa pagsabog ang dalaga, natanaw nito kung paanong lamunin ng apoy ang kanilang pamayanan. Dali-daling lumangoy ang dalaga papunta sa lugar upang hanapin ang kanyang mga kaanak. Sa kasamaang palad, masyado nang malaki ang apoy, kaya hindi na nila nagawa pang umakyat. Mapanganib kung aakyat ka pa, Luna. Paniguradong masusunog ka. Alam kong masakit,
Pero kailangan mong tanggapin na wala na ang iyong mga magulang. Pasensya na. Pero yan ang katotohanan. Wika ni Cathy. Kahit makita ko lang yung katawan ni Ama, iaalay ko lang siya sa karagatan. Pwede mo bang paunlakan yung kailingan ko, Cathy? Tugon ng dalaga. Gamit ang kakayahan ni Cathy, gumawa ito ng malaking pader ng tubig. Marahang itinulak papunta sa nasusunog na pamayanan. Nagawa nitong apolahin ng apoy. Kaso nga lang wala na silang nakitang maayos na tahanan. Lahat ng nakatayo sa lugar na yon, tila dinaanan ng malakas na ipo-ipo. Nagkalat din sa tubig ang mga peraso ng kahoy mula naman sa mga kabahayan. Dali-daling tinungo ng dalaga ang kanilang maliit na dampa at doon ay nadatnan niya ang bangkay ng kanyang ama at ina. Bagaman sunog na ang katawan ng mga ito, madali silang nakilala ni Luna sa pamamagitan ng mga alahas na suot ng kanyang ama at ina. Isa-isa silang kinuha ni Luna, isinakay sa bangka at pinaanod sa karagatan. Isa itong uri ng ritual na kung saan inaalay ang mga bangkay sa tubig bilang huling pamamaalam. Kailangan mo nang umalis dito. Hindi na tayo pwedeng magtagal. Kung sino man ang gumawa nito, siguradong babalik siya para siguraduhin walang natira sa inyo. Wika ni Cathy. Hindi naman tumanggi si Luna. Lulan ng bangka. Tinungo ng dalaga ang kapatagan upang hanapin at panagutin kung sino man ang may gawa ng pagkamatay ng isang buong tribo ng mga katutubong badyaw. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napaparusahan. Wika ni Luna habang sakay ng bangka. Palayo na ito sa kanilang pamayanan. Darating ang pagkakataon para sa kanila, Luna. Hindi ako aalis sa tabi mo. Ipinangako ko ito sa iyong ama. Wika ni Cathy. Biglang natigilan si Luna sa sinabi ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin, Cathy? Matagal na kayong may usapan ng aking ama? Tanong ng dalaga. Oo, Luna. Patawarin mo ko kung hindi ko sinabi sa iyo. Nangako ako sa iyong ama na walang makakaalam ng usapan namin. Ang totoo, alam ng iyong ama na hindi kaming mga syokoy ang may gawa ng pandudukot sa inyong mga katribo. Pagpapaliwanag ni Cathy. Dito na unti-unting nabuo sa isipan ni Luna ang lahat. Unti-unti niyang napagtanto kung bakit naroon si Cathy nang mangyari ang unang pagsalakay ng mga kalaban. Kung ganun, palabas lang ni Ama ang lahat? Muling tanong ng dalaga. Tama ka, Luna. Ginawa niya ito para subukan ka at tignan kung ano ang gagawin mo sa ganong kalagayan. Hindi mo binigo ang iyong ama. Napatunayan mo ang iyong sarili bilang karapat-dapat na tagapagmana nito. Tugon ng nilalang. At mula sa palad nito, humulma ang isang sisidlan. Gawa sa bunga ng kung anong prutas. May marka ito ng kanilang angkan at ilang beses nang nakita ng dalaga na nakasugbit ito sa bewang ng kanyang ama. Ito ang sisidlan ng tubig ni Ama. Pinapamana niya sa akin to? Tanong ni Luna. Hindi lang basta sisidlan ng tubig ang isang yan. Ito ang tanda ng aming kasunduan.
Maaari akong sumama sa'yo kahit saan ka man magpunta, hanggat may lamang tubig ang sisidlan. At ngayong ikaw na ang may hawak nito, nawa ay gamitin mo sa kabutihan. Tugon ng nilalang. Hindi alam ni Luna na ang sisidlan na yon ay nagmula sa mga Shokoy. Maliban sa pwede nila itong gawing tahanan, nagtataglay din ng hindi masukat na kapangyarihan ang munting tapayan. Saka pa lamang ito natuklasan ng dalaga nang minsan siyang maharap sa panganib ng bagyo. Hindi nag-alala si Luna dahil alam niyang nariyan si Cathy para tumulong. Ngunit sa kalagitnaan ng paghahanap ng pulong masisilungan, natanaw nito ang maliit na bangkang binabayo ng malakas na alon. Lula nito ang dalawang katao. Wala nang malay ang isa. Kitang-kita ni Luna kung gaano kadelikado ang kanilang sitwasyon. Cathy, may magagawa ba tayo para tulungan ng mga tao? Tanong ni Luna. Ikaw ang may hawak ng sisidlan. Bakit ako ang tinatanong mo? Tugon ni Cathy. Napangiti ang dalaga at kaagad nakaisip ng paraan. Inutusan nito si Cathy na gumawa ng pader na tubig paikot sa bangka upang harangan ang hangin. Kaagad namang sumunod ang nilalang. Matapos tumalon ang dalaga sa dagat, lumangoy papasok sa ginawang pananggalang ni Cathy. Umakyat ito sa bangka ng mga kalalakian. Tinignan ng kalagayan ng taong walang malay. Huwag kayong mag-alala, ligtas na kayo. Kailangan yung tumalon dahil hindi magtatagal lulubog na ang bangkang to. Wika ng dalaga. Hindi na nagtanong pa ang isa sa mga lalaki. Kaagad na itong tumalon. Inakay naman ni Luna ang isa pang lalaki. Sumunod na din ang kasama nito. Marahang lumangoy ang mga ito papunta sa bangka ng dalaga. Doon itinuloy ng dalaga ang pagtingin sa kalagayan ng lalaking walang malay. Wala kang dapat ipag-alala. Nasa maayos na kalagayan ng kasama mo. Kailangan lang siyang mainitan. Wika ni Luna. Lubos naman ang pagpapasalamat ng mga mangingisda. Ngunit nagtataka ang mga ito kung ano ang ginagawa ng dalaga sa gitna ng karagatan sa ganung kalakas na bagyo. Dahil sa nangyari, naging usap-usapan ang pagkakakilanlan ng dalaga. Nagpagala-gala ito sa mga kapuluan sa paligid sa paghahanap ng mga taong pumatay sa kanyang mga katribo. Punong-puno ng galit ang dalaga ng mga sandaling iyon, ngunit hindi pa din nawawala ang mabuting puso nito. Sa tuwing makakakita ng mga taong nangangailangan ng tulong, hindi ito nag-aatubiling mag-abot ng kamay. Lalo na sa may mga sakit, dahil sa aral na natutunan sa ama. Kinilala bilang manggagamot ang dalaga at palaging inaabangan ng mga tao ang pagdaong nito sa kanilang dalampasigan. Sinasalubong siya ng pagbati at inaabutan ng mga pagkain. Lumaganap ang pangalan ni Luna, hindi lang bilang manggagamot, kundi bilang tagapangalaga ng karagatan. Maraming beses na nakakabangga ng dalaga ang mga pirata. Pinipigilan ang mga ito sa ginagawang pananalakay sa mga pulo. Sa paglipas ng mga taon, naging mainit sa mata ng mga masasamang loob si Luna, kaya pinili nitong manirahan sa bangka at magpalutang-lutang sa karagatan. Paminsan-minsan dumadaong ito sa mga isla upang manggamot at maghanap ng mga pangangailangan. Hindi naman nahihirapan si Luna dahil may mga taong tumutulong sa kanya, lalo na pagdating sa pagkain at iba pang kailangan ng dalaga. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang kwento ng buhay ko, Ipeng.
Hindi ko na namalayang nawala na ang galit sa puso ko. Ang tanging nasa isip ko na lang, adhikaing makatulong. Napagtanto ko din ng mga panahong yun na walang maidudulot na mabuti ang pag-iigante dahil dudungisan lang nito ang iyong pagkatao. Wika ni Tandang Luna. Hindi akalain ni Ipeng na makikilala niya ng lubusan ang pagkatao ng matanda. Nang mga oras na yun, magmamadaling araw na nang matapos sila sa pag-ikot. Nagpasya si Tandang Luna na tapusin na ang gawain sa araw na yon. Una na po ako, Tandang Luna. Kailangan ko pang tapusin yung paglilinis ng bangka namin eh. Sa susunod na linggo, magsisimula na naman kaming mangisda eh. Wika ni Ipeng. Naiintindihan ko. Mag-iingat ka ha. Pupuntahan na lang kita kapag may lakad tayo. Wika ni Tandang Luna. Pagdating sa kanilang tahanan, napansin ni Ipeng na tulog pa ang ama. Dahan-dahan nitong kinuha ang mga gamit panglinis. Muling bumalik sa dalampasigan upang maglinis ng bangka. Bagaman walang tulog, hindi nakaramdam ng antok ang binata. Tanghali na nang matapos si Ipeng sa paglilinis ng bangka. Napakalaki ng sukat nito. Ilang sandali pa dumating na ang kanilang mga pahinante. Tinulungan ang binatang ibaba ang bangka sa tubig. Itinuloy ng binata ang paglilinis sa loob nito habang nag-aayos ng mga kagamitan. Napansin ng binata ang paparating na mga kalalakian. Sinalubong naman ito ng kanyang ama na noon ay kakarating lang din sa lugar. Narinig kong hinahanap niyo daw ako ah. Anong maitutulong ko sa inyo? Tanong ni Mang Dudong sa mga kalalakian. Kailangan po namin ng mga bangkang pagkakargahan ng mga gamit namin patawid sa kabilang isla. Maaari mo ba kaming tulungan, Manong? May nakapagsabi sa amin. Nasa inyo daw yung pinakamalaking bangka dito eh. Tanong ng lalaki na halos kasing edad ni Tandang Luna. Nilingon ni Mang Dudong ang anak na nooy nag-aayos ng mga lubid ng bangka. Napatingin din si Ipeng sa mga ito. Ngunit hindi niya gaanong binigyan ng pansin ang kanilang pinag-uusapan. Maya-maya pa ay lumapit na si Mang Dudong sa kanya at kinausap ito. Kumusta ang lagay ng dalawang makina natin? Tanong ni Mang Dudong. Maayos naman po, tay. Wala naman po akong nakitang problema. Siguro, malalaman ko mamaya kapag pinatakbo ko na yung bangka para subukan. Wika ni Ipeng. Subukan mo na ngayon. May tinanggap akong trabaho. Maghatid ang bangka ng mga kargamento sa kabilang pulo. Hindi kakayanin ng maliit na bangka ang bigat nun eh. Kaya sa atin sila nakiusap. Wika ni Mang Dudong. Sige po, tay. Itataas ko lang po yung mga lubid at pondo. Papatakbuhin ko na to para subukan. Wika ni Ipeng. Matapos iangat ang mga pondo, kagad nang pinaandar ni Ipeng ang dalawang makina. Hinataw ito ng patakbo. Napapangiti ang binata dahil wala itong naririnig na problema. Ilang minuto lang ay bumalik na ang binata sa dalampasigan at kinausap ang ama. Maganda yung hatak, tay. Wala tayong dapat ipag-alala sa makina. At isa pa, kakapalit ko lang din ang langis nito nung isang araw eh. Ayos na ayos to, tay. Wika ni Ipeng. Mabuti naman kung ganon. Ayokong mapaya tayo sa mga panauhin. O sige na, itali mo na muna ang bangka at kakain na tayo ng tanghalian. Inimbitahan nila ako eh. Nakakaya namang tumanggi. Wika ni Mang Dudong. Sumunod ang binata. Naupo ang mga ito sa isang mesa sa loob ng kainan. Dito na kinausap ni Ipeng ang mga uupa sa kanilang bangka.
Maaari ko po bang malaman kung ano yung dadali natin sa kabilang isla? Tanong ng binata. Napangiti naman ang matandang kausap ng kanyang ama. Mga pagkain at kagamitan ang dala namin. Magsasagawa kami ng pananaliksik sa lugar na yon. Masyadong marami ang dala namin kaya hindi kakayanin ng maliit na bangka. Ilang linggo kaming mananatili sa lugar. Tugon ng matanda. Pwede ko rin po bang malaman kung tungkol saan yung pananaliksik nyo? Tanong ni Ipeng. Kaagad namang inawat ni Mang Dudong ang binata. Ipeng, ano ka ba? Kung ano man ang gagawin nila sa lugar, labas na tayo doon. Ihahatid lang natin sila at susunduin. Yun lang ang magiging trabaho mo. Wika ni Mang Dudong. Ayos lang ho yan, Mang Dudong. Mas maganda kung alam ng anak mo ang pinapasok niya. Isa akong kolektor ng antigong kagamitan. Napag-alaman ko na ang islang pupuntahan namin, dating tirahan ng mga katutubong badyaw na sinalakay ng mga bandido. Maraming taon na ang nakakaraan. Kaya pinili kong manaliksik sa lugar. Baka sakaling makakuha ko ng mga mahalagang kagamitan. Tugon ng matanda. Naalala ni Ipeng ang kwento ni Tandang Luna. Kaya naman muli itong sumagot. Hindi po ba kalapastanganan sa mga namatay sa lugar yung galugarin sila? Marami sa kanilang nailibing ng buhay dahil sa pagkasunog. At siguro naman, karapatan din nila bilang tao ang magkaroon ng mapayapang himlayan. Wika ni Ipeng. Ang totoo, isa yan sa mga dahilan ko kung bakit kailangan kong puntahan ang lugar. Mapayapang tribo ang mga badyaw. Gusto kong malaman ang totoong dahilan kung bakit sila sinalakay ng mga bandido noong araw. Muling tugon ng matanda. Hindi na muling nagsalita pa si Ipeng. Sa isip nito, gagamitin niya ang pagkakataon para lubusang makilala ang mga kalalakian at malaman ang kanilang totoong pakay sa lugar. Nang mga sumunod na araw, naganda na si Ipeng upang maglakbay papunta sa kabilang isla. Inantay nitong dumating ang pangkat ni Mang Tristan. Maya-maya pa nagpakita na si Tandang Luna. Mukhang may lakad kayata ngayon, Ipeng. Hindi mga gamit pang isda ang dala mo, kundi mga lubit at pangtali. Maaari ko bang malaman kung saan ka pupunta? Wika ni Tandang Luna. Tandang Luna, kayo po pala. Maghahatid lang po ako ng pasahero dun sa kabilang pulo. Gusto niyo po bang sumama? Tanong ni Ipeng. Ay nako, hindi na. May lakad din ako sa kapatagan. Mag-iingat ka. Medyo malalaki ang alon sa gawing iyon. Wika ni Tandang Luna. Kagad na itong umalis. Ilang sandali pa dumating na si Mang Tristan kasama ang ilan sa mga tauhan nito. Mukhang kanina mo pa kami inaantay, bata. Ay nako, pasensya ka na ha. Medyo naantala ang biyahe namin eh. Wika ni Mang Tristan. Wala pong problema, Manong. Kung handa na po kayo, tara na. Bago pa tayo abutan ng malakas na agos. Mahirap maglakbay sa gawing iyon eh. Lalo na kapag pumasok yung tubig ng taib. Pagpapaliwanag ni Ipeng. Sa mga hindi nakakaalam, ang taib o taob, salitang Ilonggo na ang ibig sabihin ay pagtaas ng level ng tubig sa dagat. Hibas o hunas naman ang pagbaba nito. Balik tayo sa kwento. Nasa kalagitnaan ng paglalakbay ang bangka nila Ipeng nang nagsabi si Mang Tristan na ihinto sandali ang bangka. Kagad namang pinatay ni Ipeng ang makina. Laking gulat ng binata dahil biglang tumalon sa tubig ang matanda. Anak ng pating naman oh. Bakit naman tumalon yung amo nyo? Tanong ni Ipeng. Hindi rin maunawaan ng mga tauhan ni Mang Tristan
ang kanyang ginawa. Kaya hindi rin makasagot ang mga ito sa tanong ng binata. Maya-maya pa ay umahon na si Mang Tristan. Hawak-hawak nito ang isang pawikang napuluputan ng lambat. Ay nako, ito ang nagiging resulta kapag napapabayaan ang lambat sa dagat. Kawawa lang ang mga pawikan, oh, lalo na kapag hindi naagapan. Maaari niyo ba akong abutan ng kutsilyo? Wika ni Mang Tristan. Dito napag-alaman ni Ipeng na may mabuting puso si Mang Tristan. Ngunit hindi pa rin ito kumbinsido. Kaya nang makaahon sa bangka ang matanda, kagad niya itong tinanong. Manong, bakit niyo po yung ginawa kanina? Alam mo bang delikadong bahagi ng karagatan yun? Sinasabi nila may malaking ahas daw na nakatira dyan eh. Kaya sa tuwing mapapadpad yung lambat ng mga mangingisda, hindi na sila nag-aabala pa na kunin yan. Wika ni Ipeng. Yun din ang pagkakarinig ko sa mga lokal doon sa inyo eh. Pero hindi naman ako naparito para manggambala. Napadaan lang tayo at nagligtas ng buhay ng pawikan. Isa pa, kung siyang nasa kalagayan ko, ay paniguradong tutulungan din ako niyan. Wika ni Mang Tristan. Nagtaka ang binata sa mga sinabi nito. Siya? Sino po yung tinutukoy niyo, Manong? Tanong ni Ipeng. Wala. Wala naman. Isang dating kakilala. Hindi ko nga alam kung buhay pa siya eh. Wika ni Mang Tristan. Muli itong bumalik sa kinaupuan. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narating na nila ang sinasabing pulo. Mabuti na lang. Hindi ganon kalakas ang daluyong sa lugar, kaya nagawa nilang makarating ng ligtas. Paano po yan, Manong? Susunduin ko na lang po kayo pagkatapos ng gagawin nyo. Tanong ni Ipeng. Matapos ibaba ang lahat ng mga kargamento nila Mang Tristan. Hindi iho, manatili ka. Babayaran ko yung araw na mawawala sa'yo. Nag-usap na kami ng ama mo at ipagpapaliban niya muna ang pangingisda para dito. Wika ni Mang Tristan. Kung ganun, sige. Nandito lang ako sa bangka kung sakaling may kailangan kayo ha. Puntahan niyo lang po ako. Wika ni Ipeng. Matapos ay nahiga ito sa pinakadulo ng bangka. Sinubukang makatulog. Ngunit ilang minuto lang ang nakalipas. Tila lumakas ang hangin. Tinignan ni Ipeng si Mang Tristan. Nakita nitong nagkakandara pa sa pag-aayos ng tolda ang mga tauhan. Dali-daling bumaba sa bangka ang binata upang tumulong. Laking pasasalamat ni Mang Tristan dahil sa taglay na kaalaman ni Ipeng pagdating sa pagtatali. Aba, ito mismo ang dahilan kung bakit gusto kitang nandito eh. Sinabi sa akin ng iyong ama, nakakaiba ang iyong talento pagdating sa mga lubid. Kaya ako siya pinakiusapan eh. Wika ni Mang Tristan. Ganun po ba? Sige po, wala pong anuman ha. Babalik na po ako sa bangka. Tawagin niyo na lang po ako kung sakaling may kailangan kayo, Manong. Wika ni Ipeng. Muli itong sumampa sa bangka. Pagsapit ng gabi, pinatawag siya ni Mang Tristan upang kumain. Hindi naman tumanggi ang binata. Dahil sa totoo lang nagugutom na ito, nakaligtaang magbaon ng pagkain. Nag-usap-usap ang mga tauhan ng matanda. Ayon sa mga ito, maaaring bukas na simulan ni Mang Tristan ang gawain. Ang ilan ay nagrereklamo dahil maghukay sila sa ilalim ng tubig. Hindi naman ito pinansin ni Ipeng. Ngunit ang talagang nakakuha ng atensyon nito, ang puting telang hawak ni Mang Tristan. May nakasulat itong simbolo, nakalintulad kay Tandang Luna.
ang simbolong tinutukoy na hahawig sa buntot ng isang balyenang nakataas sa tubig. Matapos kumain, nilapitan ni Ipeng ang matanda at kinausap. Manong, kung hindi niyo po mamasamain maaari ko bang malaman kung saan galing yung hawak niyong tela kanina? Tanong ni Ipeng. Ito ba ang tinutukoy mo? Ang totoo, dito sa pulong ito mismo nanggaling ang banderitas. Siguro pagmamay-ari ito ng mga bandidong sumalakay o hindi kaya naman yung mga nakatira sa lugar. Wika ni Mang Tristan. Itinuro naman ni Ipeng ang banderitas na nakakabit sa kanyang palo. Parang kagaya po niya ng bandera ko, Manong. Hindi ko alam po kung nagkataon lang Kaya po ako nagtanong sa inyo. Pasensya na po, masyado ako nangihimasok sa gawain nyo. Wika ni Ipeng. Walang masama sa pagtatanong, iho. Ang totoo, ito ang dahilan kung bakit ako bumalik sa lugar na ito. Isang babae ang nagmamay-ari ng banderitas na ito. Dito ko siya huling nakita. Wika ni Mang Tristan. Nanlaki ang mga mata ni Ipeng nang marinig ang kwento ng matanda. Si Tandang Luna ang may bigay sa kanya ng banderang nakasabit sa kanyang palo. At marahil, ang babaeng sinasabi ni Mang Tristan, pati na rin si Tandang Luna, ay iisa. Gayunpaman, pinili ng binatang manahimik tungkol sa bagay na ito. Hinayaan niyang ang panahon ang mag-adya ng katotohanan. Kinabukasan maagang nagising si Ipeng dahil narinig nitong sumisigaw si Mang Tristan sa mga tauhan. Papasikat pa lang ang araw ng mga oras na yun, pero marami nang nagawa ang pangkat. Sinimulan nila ang pag-uukay sa dalampasigan. Nailantad na nito ang mga kahoy na tila mga poste ng isang pantalan. Dahan-dahang hinukay ng mga tao ang paligid nito dahil may karupukan na din ang mga kahoy sa tagal ng panahong nakalibing ito sa buhangin. Sinasabi ko na nga ba tama ang hinala ko? Ang buong dalampasigan nito, dating pamayanan ng mga badyaw. Wika ni Mang Tristan habang maingat na sinusuri ang mga poste. Walang kaalam-alam si Ipeng tungkol sa bagay na yon dahil wala namang sinabi sa kanya si Tandang Luna. Patuloy na inobserbahan ng binata ang mga pangyayari hanggang sa ipinahinto ng matanda ang paghukay. O Manong, bakit nyo naman po sila pinatigil? Akala ko ba ito yung hinahanap nyo? Wika ni Ipeng. Pataas na ang tubig. Maaaring masira ang struktura sa oras na galawin ito. Kaya dyan, umalis na kayo sa tubig. Wika ni Mang Tristan. Namay nga ang mga tauhan nito. Habang si Mang Tristan naman, patuloy na tinitignan ang mga nakuhang kagamitan. Hindi maunawaan ni Ipeng kung ano ang hinahanap ng matanda. At dahil wala din siyang alam, hinayaan na lang ito ng binata. Masayang nag-uusap ang mga tauhan ni Mang Tristan sa sulok nang biglang napahinto ang isa sa mga nagsasalita habang nakatingin sa dagat. Nakita ni Ipeng ang biglaang pagbabago ng reaksyon ng mukha nito. Kaya naman kaagad bumangon ng binata upang tignan kung ano ang nangyayari. Halos mapatalon sa tubig si Ipeng nang makita ang katawan na tila dambuhalang ahas. Lumalangoy sa tubig. Napakahaba nito na halos hindi makita ng binata ang ulo. Marahang kumilos ang binata at bumaba ng bangka. Saktong nakalapit na siya sa lalaking nakatitig sa nilalang. Naagapan nito ang pagsigaw. "Huwag kang maingay. Naloko na.
Mukhang delikado ang lagay natin dito. Wika ni Ipeng. Nagtaka naman ang mga kasama ng lalaki. Tinignan ang direksyon kung saan nakatitig si Ipeng. Hindi ko akalaing muli siyang magpapakita dito. Hindi nga ako nagkamali. Simulat sa pool, tama ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa bahaging ito ng karagatan. Wika ni Mang Tristan. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Wika ni Ipeng habang patuloy na nakatitig sa nilalang. Ang nilalang na kumain ng 6 na buwan ng mundo. Dito nakatira sa bahagi ng karagatan. Wika ni Mang Tristan. Nanlaki ang mga mata ni Ipeng sa mga narinig. At kung hindi niya nakikita ang nilalang, iisipin ng binatang nababaliw na si Mang Tristan. Ilang sandali pa tuluyan ang nakalayo sa lugar ang nilalang. Nakahinga ng maluwag ang pangkat dahil sa sobrang takot. Nakiusap ang isa sa mga tauhan ng matanda na umuwi na lamang dahil hindi nila kayang manatili sa lugar, lalo pat may dambuhalang ahas na nasa paligid. Hindi ahas ang isang yon. Isa siyang bakunawa. Pero paanong nangyaring buhay pa siya? Tanong ni Ipeng. At dahil ayaw na din ni Mang Tristan na may mangyaring masama sa mga tauhan, pinili nitong umalis na sa lugar. Pagdating sa pantalan, muling kinausap ng matanda si Ipeng na kung maaari ay bumalik sila sa isla. Papayag ako kung isasama natin ang kaibigan ko. Kasi kung meron mang makakasagot sa katanungan mo ngayon, walang iba kung hindi siya. Wika ni Ipeng. Kagad itong lumakad papunta sa baryo. Hindi naman kalayuan. Nakasalubong nito si Tandang Luna. Dali-daling hinila ng binata ang kamay nito. Walang sabi-sabi ay dinala sa bangka. Dahil nagulat ang matanda, isang malutong na kutos ang binigay nito kay Ipeng. Ano ka ba namang bata ka? Alam mo nang hindi malinaw yung mata ko. Hila ka ng hila. Paano kung nadapa ako? Wika ni Tandang Luna. Pasensya na po kayo, Tandang Luna. Pero kailangan ko po ng tulong nyo eh. Wika ni Ipeng. Lumabas sa kamarote ng bangka si Mang Tristan. Nagulat ito sa nakita. Ipeng, andyan na ba ang sinasabi mong kaibigan? Teka, hindi ba? Hindi ba ikaw? Wika ni Mang Tristan. Hindi na nito natuloy ang sasabihin. Nagsalita si Tandang Luna. Ikaw, ang lakas ng loob mong bumalik pa sa lugar na ito. Hindi mo ba alam kung gaano kalaking pinsala ang ginawa mo sa aming baryo? Wika ni Tandang Luna. Biglang napakamot si Ipeng. Hindi nito akalaing magkakilala ang dalawa. Kilala ko ang taong to, Ipeng. Kilalang kilala ko siya. Wika ni Tandang Luna. Teka, sandali lang, mali ang iniisip mo. Hindi ako may pakana ng pagpapasabog sa inyong baryo. Wala ako sa lugar nyo nang mangyari yon. Wika ni Mang Tristan. Tauhan mo ang namataan sa lugar ng mga oras na yon. Kahit noong wala na ang aming baryo, naroon pa rin kayo. Para ano? Para siguraduhin walang natira sa amin. Bakit nyo nagawa yon? Tanong ni Tandang Luna. Ramdam ni Ipeng ang galit nito. Ngunit pilit na huminahon ang matanda. Maniwala ka, Luna. Wala akong kinalaman dito. Ipinadala ko ang mga tauhan ko nang marinig ang nangyari sa inyong baryo. Oo, alam kong hindi naging maganda ang una nating pagkikita dahil grupo kong dumukot sa mga kasama mong babae. Pero maniwala ka man o hindi, sumusunod lang ako sa utos. Pagpapaliwanag ni Mang Tristan.
Kahit anong paliwanag ang gawin mo, hindi na mawawala sa isipan ko ang nangyari. Sa tuwing naaalala ko, bumabalik sa akin ang sakit. At ngayong nakita kita uli, hindi ko alam kung ano pa ang maaari kong maramdaman. Pasensya ka na. Baka mamaya, bigla na lang kitang patayin. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nakapagsalita si Ipeng. Ramdam nito ang galit ng matanda. Ngunit laking pagtataka nito dahil biglang umakyat ng bangka si Tandang Luna. Oh, kayong dalawa, ano bang inaantay nyo dyan? Biyernes Santo,